Amen. Ito po mga kapatid. At gusto ko lang pong i-share itong binabanggit dito po sa Galatians 6:9. Ang sinasabi po dito, let us not become weary in doing good. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So napakaganda po na reminder ng Lord sa atin through the scripture na pinapaalalahanan po tayo na wag po nating kalilimutan, wag tayong magwiwiri, wag tayong mababalisa, wag tayong malulungkot, di ba? Wag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, no? Kahit mahirap po yung trabaho natin, piliin po natin lagi ang gumawa ng mabuti, no? Kahit mahirap man yung buhay, di ba? Piliin po natin lagi, di ba, yung gumawa ng mabuti. Kasi may doon, may pangako. Ang sabi po niya dito, at the proper time, no? Proper time, yung tamang oras. At sino po yung nagbibigay ng tamang oras? It is God, di ba? Si Lord po yung nagbibigay ng tamang oras. Sabing ganon, we will reap a harvest. We will reap a harvest. That's the promise. Pero may bawi ulit, no? If we do not give up. No? So napaka ganda na reminder po sa atin. At meron po akong napanood na isang vlog sa YouTube na sino po sa inyo yung nakarating na sa Hula Valley dito sa Israel? Tayo, di ba? Nag-bike tayo. Hindi kasama si Sister Tess at saka si Sister Ethel. Si Ate Cynthia nakapunta na, no? Tatlo pa kayo. Yan. Diyan lang yung Hula Valley sa tabi ng Hadar. Hindi, joke lang. Yung Hula Valley is napakaganda po ng ng place na yon, sapagkat kapag spring ba yun, Pastora? Hindi, Autumn, yon. Ay marami po yung nagma-migrate. Akala nyo, mga tao lang yung nagma-migrate. Di ba? Hindi. Marami po yung mga bumibisita, namamasyal, di ba, na mga iba-ibang klase ng mga ibon na ang gaganda. At itong mga ibon na ito, hindi lang sila sa iisang lugar pumupunta. Hindi lang sila sa iisang lugar nanggaling. Nanggaling sila sa iba't ibang mga bansa. No? Meron yung mga malalapit na bansa, meron din yung mga malalayo na bansa na kanilang pinanggalingan. So sabi ko, nakaka-amaze yun. But don't you ever know na meron din pala sa Pilipinas pumupunta na mga ganon, na mga ibon, na ang destination po nila is Paway, Ilocos. Doon po sa Paway, Ilocos, meron po sila doong mga may lugar po doon. Actually, may lugar doon na kung saan ay yung sinasabi po na, hindi pa kasi ako nakarating doon yung the Malacanang of the North. Yon, doon sila pumupunta yung mga ibon. At galing po ito sa mga malalayo pang mga bansa. Isang lugar particular, galing pa ito ng Russia. May mga ibon na galing ng Russia, may mga ibon na sa mga iba-iba pang mga lugar. At kung iisipin natin mga kapatid, they don't have airplane, di ba? Para sila ay makapag-travel. Ang layo kaya ng Russia to the Philippines, di ba? Pero meron pala silang sikreto kung paano sila nakakapag-travel ng napakatagal. So kung sila po ay magta-travel ng napakatagal, ay isa po itong grupo ng mga ibon. Hindi lang sila nag-iisa, kundi may grupo po sila. At ang pala nila, ang strategy pala nila, mauuna yung mga malalakas na di ba sabay-sabay silang maglalayag. And then kapag may napagod na sa kanila, sila yung pupunta sa kahuli-hulian ng grupo, at yung mga malalakas, sila yung mag-spread ng kanilang wings ng napakalakas, magki-create sila ng hangin na tutulong doon sa mga nanghihina. And then, kapag napagod yung mga nasa front, papalitan naman sila ulit
ng mga taong nasa middle, ganun at ganun, ay ng mga ibon, nasa group ng mga, uy, naging ibon yung tao Tapos, nagkakamali din tao lang, no? Tapos ganun ulit, kapag nakapagpahinga na yung nasa hulian, no, papalit naman siya dun sa harapan, so sila, nagtutulungan. Di ba? Hanggang sa makarating po sila doon sa kanilang destination. So kung yung mga ibon, mga kapatid, ay may ganitong klase, 'di ba, ano bang tawag doon? May ganitong klase ng sistema, 'di ba? Alam nila kung saan sila pupunta. Pagkatapos nila doon sa Philippines, maaring sila rin yung mga ibon na pumupunta diyan sa Hula Valley o maaring sa iba pang mga lugar. Meron po na silang sistema, and they know the beauty of helping each other para maka-reach po sila doon po sa kanilang destination. At tayo din dito sa iglesia, it is the same system yung ginagawa po natin. Di ba? Kung sino po yung malakas, sila po yung nagpapalakas doon po sa mga mahihina, di ba, na mga kapatid. And we even use yung atin pong ministry sa pag-abot to help those people who are really in need, no? Especially doon po sa mga nangangailangan financially, di ba, yung mga may sakit, di ba, yung mga ganon na tinutulungan po natin, yung mga bata na walang makain, no? May mga instances pa na nagbigay tayo ng mga tsinelas, di ba, ng mga timba-timba, mga ganon, para makatulong po sa ating mga kapatid. It is the beauty, no? Kahit hindi natin mga kapananampalataya, nagbibigay po tayo, di ba, nag-share po tayo ng mga blessings na tinatanggap po natin sa Panginoon. So sinabi kanina sa Galatians, no, if we do not give up, we will reap the harvest in the timing, di ba, ng Panginoon. So let us pray. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, O Diyos, na inyo pong ipinagkakaloob, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At salamat din sa opportunity of sharing it, O God, to other people. Dalangin po namin ang iglesyang ito, Diyos, ay makita, Panginoon, makakitaan, O Diyos, ng generosity, O God, na nanggagaling, Panginoon, sa inyo. Sa inyo po lahat, Lord, ang papuri, O God, sa lahat ng ginagawa ng iglesia na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.